For today, pag-usapan natin tong si Digido. And alam na siguro ng lahat na ito ay si dating Robocash. Apply ako kay Digido, si Robocash pa siya. Compared to other apps, masasabi mong hindi masyadong salbahe ito si Digido. Kahit na 1.6% per day yung interest niya. Pag-usapan natin siya ngayon kasi meron siyang binago or meron siyang dinagdag na step na walang ganito dati. Or kamusta ba si Digido ngayong 2024? So, kung hindi mo pa kilala si Digido, then please, keep watching. Welcome back to my channel. It's Ate Red here, and here, sinisilip natin ang mga loan apps para makilala nyo siya bago siya gamitin, i-download at bigyan ng personal information. So matagal-tagal na ako gumagamit nitong si Digido dating. Si Robocash pa siya, and sa lahat ng mga loan apps na na-try ko, so far si Digido ay less evil. Kasi dati 2.10% per day yung interest niya eh. Ngayon, bumaba. Naging 1.6. Charot! And yung kanyang processing fee na kinakaltas, so hindi mo buo matatanggap, hindi siya tulad ng ibang loan apps na halos kalahati ng loan mo matatanggal. Ito, siguro as high as 240. So, depende siya sa amount ng loan nyo. Meron sa inyong nagsabi na parang may extra step tong si Digido. But before we go to that, let me show you an actual loan offer from Digido because sabi ko nga sa inyo, matagal-tagal na ako may Digido na loan. You can borrow up to 25,000 pesos. But depende yan sa history mo with the app. And kung kaka-apply mo pa lang, meron siyang 0% interest pero pang 7 days lang. Maximum kung first timer is 10,000 pesos. Pero depende yan sa information na ipro-provide mo. At kung repeat borrower ka naman, pwede kang umutang ng up to 25,000 pesos. Depende yan sa system, sa offer niya sa'yo. And usually, yung mga ganito kasing loan apps, kung hindi mo i-increase yung amount ng niloloan mo every time nagre-reloan ka, hindi mo maaabot yung pinaka-maximum niya. Tulad ng sa akin, kung ako, pang emergency lang kasi siya, imagine, 1.6% 1.6% per day siya. Siyempre, pag-iisipan mo talaga kung maglo-loan ka dito o hindi. Although, kaya nga itong si Digido, okay na rin siya somehow pang emergency, especially kung wala ka talagang malalapitan. At so far, mabait naman yung kanyang customer service. Hindi tulad ng ibang apps na masyadong makulit. And yung reminders niya robot yung tatawag sa'yo. So, pakinggan mo lang. Pag-play mo, sagutin mo lang, pa-play mo lang, at hindi yan kukulit sa'yo. Kung may problema man, pwede kang tumawag sa hotline nila. At so far, based yan sa experience ko Kasi syempre, tinatanong nyo sa akin kung ano yung mga loans na somehow legit. So, when it comes to legit, si Digido is registered with the Securities and Exchange Commission. Pero it's also one of the loan apps na it's good kung good account holder ka rin, it's bad kung hindi mo rin siya inaalagaan. Dapat pang emergency lang talaga siya because mataas yung interest niya. So, for example, may loan na 10,000 pesos, yung term is 30 days, at yung kaltas niya is 240 pesos lang. So, yung matatanggap is 9,760. Tama ba yung math ko? So, pwede siyang i-accept gamit yung e-wallet or GCash. At pwede rin back. Iba kasi yung style niya. Iba daily yung interest niya. So, gusto kong maintindihan nyo. Kasi yung iba sabi, araw-araw daw tumataas yung interest. Pero actually, maganda nga ito yung style ni Digido kasi kung babayaran mo siya ng early, yun lang yung interest na babayaran mo sa kanya. So, kung 30 days mo babayaran ng interest, then it's 1.6% per day times the number of days na sa term mo. So, for example, sa loan na 10,000 pesos, syempre, babayaran mo siya after 30 days, So, yung total na interest niya is 4,800. Now, kung mag-pay partial ka lang, kasi alanganin pa, hindi ka pa makakapagbayad ng buong amount after 30 days, yung pay partial na yan, yun yung babayaran mong interest lang para ma-extend yung loan up to 180 days. So, yun yung style ni Digido sa kanyang installment, kumbaga. But in the end, after 180 days, dapat bayaran mo pa rin yung principal. So, yung pay part niya, interest yun. At kung dadagdagan mo, if you're going to pay more than the interest na hinihingi niya para ma-extend ang loan, then babawas po siya doon sa principal. Pero, so, meron kang 180 days para matapos mo yung lahat. So, moving on. So, yung 10,000 pesos, mag-pay part ka, 4,080 because 4,800 because 10,000 times 1.016 times 30 days, so 4,800. Yan.
na meron siyang promo na kung 7 days pa lang babayaran mo yung loan, magiging 11,120 lang kasi yung 1,120 na yan na pinatong niya is 10,000 times 1.6 times 7 days. Kaya 1,120 plus the principal, kaya 11,120. So, kung sakali may extra ka, gusto mo siyang bayaran early, makakatipid ka sa interest. So, yun po yung style ni Digito. So, syempre, pang emergency lang siya because the longer the term, syempre, malaki rin yung mapupunta sa interest. And ayaw natin ng ganyan kasi lugi tayo. So, kung sakali talaga emergency at kailangan mag-a-apply ka dito kay Digito, yung first loan mo, payable in 7 days, 0% interest siya. Kaya, kung pang one time, big time lang, huwag ka nang umulit, mga bes. Kasi mahirap pag na-stuck ka dito. So, 7 days, 0% interest, and yung sa akin the first time nag-apply ako, nabigyan niya ako ng loan na 3,500. Yung dating si Robocash pa siya. Iba, depende yan sa information ibibigay mo is 1,500. So, yung eligibility ni Digito, up to 70 years old, pwede po. At yung mga IDs na tinatanggap niya, license, Philippine passport, UMID, SSS, TIN, and national ID. So, yun po yung tinatanggap ng mga IDs. So, nadadownload siya sa Google Play Store. Pagkatapos mo siyang i-download, lalabas to yung agreement kasi papaalam niya sa'yo kung ano-anong mga nasa cellphone mo, yung sisilipin niya bale. So, kailangan mo mag-agree dyan kung gusto mo talagang mag-utang dito. I-click mo yung allow and then mapupunta ka dun sa part na hihingi niya yung information ng disbursement channel mo. Pwedeng bank, pwede rin e-wallet. Sa e-wallet, GCash lang. So, kung sakaling GCash yung pipiliin mo, syempre lalagay mo yung phone number and dapat ikaw po talaga yung nasa pangalan mo talaga yung e-wallet na yan. Kaya pinapa-confirm niya. So, i-confirm mo na, yes, this is my GCash. At ito yun na yung dinagdag niya, guys. Meron na siyang SSS verification na dati wala to eh. Pero pwede mo siyang skip. Pero kung bigay mo naman yung SSS mo, mas mataas daw yung chances of approval. Pero nasa inyo na yan. Be very careful because, di ba, yung SSS natin, it contains our personal information. So, dapat pag-isipan kung ibibigay mo to kay Digito o hindi. Pero, pwede mo naman i-skip, but baka ma-reject. Pag na-reject ka, sasabihin niyang, we cannot grant a loan for you at this time. Isasuggest niyo yung kanyang mga partner and yung mga partners niya. Kita nyo na doon, di ba? Yung mga partners niya. Familiar kayo dito, mga best. Ito po yung mga partners ni Digito. Oh, ayan. Nung ako nag-apply kay Digito, syempre, hihingi siya ng address mo at hihingi siya ng work information. Hindi naman siya humingi sa akin ng aking payslip. Just information kung magkano ba yung monthly salary. And that's it. Tagal na ako kay Digito. Pero sa mga bago siguro, it's an important step na mas mataas din yung chances na ma-approve ka kung ibibigay mo yung SSS verification mo. At buti na lang hindi ko naabutan yung ganito. So, inaalagaan ko pa rin si Digito, guys, because like I said, hindi siya kasing salbahe tulad ng ibang loan apps. At sana, babaan pa niya yung kanyang daily interest, especially sa mga repeat borrowers na good record naman dito kay Digito. Instant mo matatanggap ng pera kasi pag repeat borrower ka na, ayun, pwede mong hindi mo naman kailangan kunin lahat eh. Kasi kung ano lang yung ilo-loan mo, yun lang yung babayaran mo. For example, kung sabi niya sa'yo yung maximum loanable amount is 11,000 pesos, pwedeng dun ka sa pinaka-minimum niya. But be very, very careful. Kasi minsan pag nagbaback ka, malikot yung kamay mo, nagbaback ka, babalik ka sa app, minsan napupunta sa maximum yung slider. Dapat i-double check mo yung mga pinagagawa mo sa app bago mo i-confirm yung loan. So, katas, but mababa lang yung kanyang processing fee. Pang emergency lang talaga, kung sakaling wala talagang mahiraman. So, yun lang masasabi ko about Digito, guys. 2024, well, masakit sa bulsa, pero legit pa rin siya. At hindi siya makulit kung papalapit na yung due date mo. So, let me know what you think. Let me know kung meron kayong gustong ipasilip ng mga apps in the comment section below. I'll see you on my next vlog. Bye!